si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang panalalasan ng Bagyong Tino at Uwan sa bansa, kasalukuyan namang binabantayan ng Department of Health o DOH ang pagkalat ng tigdas mula sa mga siksikang evacuation center. Sa datos na dito DOH, umabot sa higit 4,000 kaso ng tigdas sa bansa mula umpisa ng taon hanggang ngayon buwan. Mas mataas ito ng 37% mula sa kaso nung nakaraang taon at tinatayang 73% sa mga naiulat sa kasalukuyan ay mga hindi bakunado at karamihan rito ay mga batang 5 taon pababa. Samantala, nananatili namang sapat ang mga bakuna kontra tigdas kasunod ng karagdagan 2 milyong doses ng measles rubella vaccines na dumating sa bansa nitong Biyernes. Patuloy ang pagsupply ng malinis na inuming tubig sa iba't ibang rehiyon ng Human Assistance and Disaster Response o HDR team ng Metro Manila Development Authority o MMDA matapos ang mga nagdaang bagyo. Tunghayan ang ulat mula kay Rayabel Medina. Patuloy ang distribusyon ng malinis na tubig sa La Carlota City, Negros Occidental ng Human Assistance and Disaster Response o HADR team ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ang Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. 2 water purification units ang ginamit ng HADR team sa pagsupply ng malinis na tubig sa higit 2,000 kabahayan na katumbas ng higit 700 pamilya sa Barangay Roberto S. Benedicto. Habang sunod namang pinuntahan ng nasabing grupo ang Barangay Adingaw sa Camarines Sur para mag-supply ng malinis na inuming tubig sa mga residente. Ayon sa ulat, mahigit 1,000 galon ang naipamahagi dito gamit ang 7 water purification units para sa 260 pamilya sa lugar. Batay sa MMDA, mananatili ng 10 araw sa mga nabanggit na lugar ang HADR team para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng inuming tubig hanggat kinakailangan. Ang binuong grupo na ipinadeploy ng MMDA ay may 10 miyembro mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group. Kaakibat nito, may dala ang nasabing grupo ng tig 20 water purification units kung saan kaya ng isang mobile water purifying machine malinis ang 180 na galon ng tubig kada oras. Pabatid ng MMDA dahil sa matagumpay na operasyon, taos-puso silang nagpapasalamat sa tulong ng PAL Foundation dahil sa libreng cargo airlift sa Civil Aviation of the Philippines o CAAP na nag-aproba ng clearance sa pagload at maging sa Cebu Pacific para sa mabilis na booking at pagproseso ng mga personnel na ipinadala sa nasabing operasyon. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaigting ng Department of Agriculture o DA ang mahigpit na pagbabantay sa mga supermarket at wet market sa buong bansa upang matiyak ang wastong pangangasiwa at pag-label sa mga frozen meat. Kasunod ito ng patuloy na alalahanin sa kaligtasan ng pagkain at hindi patas na retail practices. Ipinag-uutos na ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga kaukulang ahensya ang pagpapatupad ng istriktong inspeksyon at pagtitiyak na sumunod ang mga retailer sa tamang labeling at regulasyon sa pag-iimbak ng karne. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA, pinaigting ang pagbabantay sa mga supermarket at wet market laban sa mislabeling at improper meat handling. 6 na rehiyon, inuudyok na magpatupad ng wage hike bago matapos ang taon. Leyte 1st District Representative Romualdez itinanggi ang paratang ni Saldico ukol sa isyu ng pondo. Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Saldico, PBBM, dedma sa mga paratang. Philippine Navy, na-recover ang Chinese rocket debris sa Tubataha Reef. At Christmas lighting sa bansa, sinimulan na sa iba't ibang lugar. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.